Isang malaking pasabog ang lumutang sa mundo ng politika matapos isiwalat ni Atty. Vic ang umano'y mga matitinding ebidensya na maaaring magdulot ng pagpapatalsik kay Pangulong Kuting Jr. Ayon sa mga ulat, ang mga inilabas na impormasyon ay naglalaman ng seryosong akusasyon na maaaring magpabagsak sa kasalukuyang administrasyon. Dahil sa revelasyong ito, usap-usapan na ngayon ang posibleng impeachment o sa balitang pagpapatalsik sa Pangulo. Ayon sa ilang sources, bisang pagsisisi ng unang ginang na si Lizata Rasmag sa kinasasangkutang kontrobersya ng kanyang asawa at sinasabing nag-aalala ito sa magiging kinabukasan ng kanilang pamilya. Samantara, maring itinanggi ng Malacanang ang mga paratang at iginiit na ito ay bahagi lamang ng paninira upang guluhin ang kasalukuyang administrasyon. Habang umiinit ang isyu, nananawagan ng taong bayan para sa masusing imbestigasyon upang malaman ang buong katotohanan. Patuloy naming babantayan ang mga kaganapang ito at maghahatid ng pinakabagong detalye sa mga susunod na araw. At yun nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Araneta. Pakanap ko yung nandoon si Ivan Uy. Alam ko mayroon ako nilagay dito. Alright? Wala ba siya dito? Ivan? Okay, wala. Wala ang hitad. But anyway, okay. Thank you dun sa comment mo comment mo ito. I'm just looking kung nandito. Okay, wala. Nawala na. Okay. Ngayon, sabi ni Pilar de Luna, meron namang balls yung juting ni Butod, Butlog, kaso soft-boiled sa Tagalog, malasado. Hindi, basag ang pula. Diba? Basag ang pula ng mga hinayupak. Hackers ng kaban, sabi ni Zivi. Yeah. Again, ang mandato ng DICT ay i-ensure, okay? Paki-play. Ang mandato nila ay to ensure yung proteksyon ng ating cybersecurity. Okay? Pero ngayon ay sinabotahe nila. Alright? Budol-budol, hocus-pocus. Pa-shout out. Okay? Si Tenshi. Okay? Tenshi. Pa-shout out naman, malaki ang tulong sa pagkain. Ayan palangga, singilin natin si Kuting. Okay? Paki-play nga. Ito ba yun? Anyway, ayan. Pakita natin. Mga kababayan, nakita mo? Si Michael Ma. At tapos nakita nyo, ayan si Ivan Uy. Nasa likod siya yung nakasalamin. Nasa gitna, yan yung nakasalamin. Alright? Hindi na siya lalagyan ng label. Sa susunod, lalagyan na natin ng label. Okay? Yan, kasabwat niya yan. Sabi ni Enrico Lingkod, galit sila sa China pero halos lahat na nakapaligid sa Malacanang ay puro in-check na smugglers. Correct. Okay? Akala ko galit sila sa China. Yan, dami nag-comment. Narciso, yes. So ngayon, mga kababayan, okay? Itong hindot na mga ito sila tambaloslos. Magkakasabwat yan sila lahat. Imagine nyo, again, ulitin natin, yung budget nila na 13 billion for 2023, hindi pa nila nagamit. Okay? Hindi pa nila na-utilize. Alright? Pero nanghihingi sila ng additional 5.6 para daw makapag-function sila ng tama ang DICT. Makapag-function? Tangina, 13 billion, hindi pa kayo makapag-function, mga ginayo pa kayo? Kulang pa ba ang pagpa-function? Hindi pa makapag-function si Lisa sa pag-transfer sa mga offshore accounts? Yan sa immigration na yan. Dapat ipakita nyo ang travel history ng mga buwakang inan yan at nang malaman ng tao, bakit pabalik-balik itong Lisa Smugs na sa ibang bansa para magdeposito ng pera. So hinihingi nila additional daw sa kanilang mga actually for 2024 naghihingi sila ng 5.6 billion. So from what? Ang binigay kasi sa kanila mga palangga, for 2024, 8.7 billion lang. So, mas mababa from 2023. So, nanghingi uli sila ng additional 5.6. So, that's gonna be 2, 13, like 14 billion. Mas mataas, okay, sa budget nila ng 2023. Para daw, okay, mapaghandaan daw nila yung mga pagsasaayos sa
DICT. Anong paghandaan ninyo? 'Di ba? Para ma-develop ang mga plano nila para mapaganda daw, ang kanilang department, Okay? Humihingi sila kasi kailangan din daw nila ng mga international cooperations and commitments management program. So ito yung nagpapadala sila ng mga IT sa iba't ibang bansa para what? Mag-training, ganyan-ganyan. So they will allocating $21 million for that. Pero ang totoo, hindi naman sila nagti-training. Ang totoo, ninanakaw lang nila ang pera ng bayan, mga palangga. Ang dami nilang hinihingi. Kailangan daw nila sa mga training, planning, monitoring. Anong kaputahan to? Yan ang mga hinihingi nila. Imagine mo, 13 billion, hindi pa nga nila nagagamit yung 75%. Tapos hingi na naman ng additional. Tapos ngayon, pag hindi ibinigay sa kanila, tatakutin nila, okay, ang taong bayan na kapag hindi binigay ang 75%, not 75%, pag hindi binigay ang extra confidential fund o extra budget nila, ay aasahan ninyo, okay, na magkakaroon ng mga hacking sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yes, ginawa nila sa PhilHealth yun. Alright? Mga magnanakaw talaga, mga kabarkada ni Kuting, Jodik at Bongbong Marcos. Correct. Palibhasa, every night, wala silang ginawa kundi mag-pulburon session. Kaya ang utak nila, kahit na nasusunog na sila sa pulburon, wala silang pakialam sa inyo, hindi kayo mahal ng gobyernong ito. Dahil kung mahal kayo ng gobyernong ito, nakita nyo na ang development, ang progresibo na sinasabi ng Gina Yupak na Kuting. Ini-interview ko siya, lagi niyang pinagmamalaki ang digital infrastructure. Kasama sa digital infrastructure ang pag-ensure ng ating mga websites. So definitely yun ay galing lang sa kanyang ilong. Hindi niya talaga gagawin. At ang totoo, wala naman talagang hacking na nagaganap. Sinasabi lang nila, which is sila na rin mismo, na it's a prank. Hindi ako ang nagsabi nun. Mismo ang Secretary General ng Kongreso, sinabi nila na prank lang. Hanapin nyo dyan sa mainstream, sa SMNI na i-report na. So wala naman talagang threat sa sa cybersecurity. Ang threat, ang mga dorogista, ang mga pulboronic sa loob ng Malacanang, sa loob ng mga ahensya ng gobyerno. Mismo sa bunganga nila na sila ay incompetent. Very, very, very to the highest exponential power ang pagiging incompetent ng mga Gina Yupak na ito. Ano pang ginagawa niyo, mga palangga? Di mag-speak up day na kayo. Di ba? Ngayon, anong susunod na gagawin nila? Gagawin nila ang kanilang mga pagkamkam ng pera dahil pinaghahandaan na nila ang pagligwak sa kanila ng taong bayan. Nararamdaman na ni Lisa Ahas na hindi na magtatagal ang pamumuno niya. Dahil hindi naman si Kuting ang namumuno. Ang namumuno ay ang babaeng ahas na smuggler, ang babaeng ahas na pulboronic, ang babaeng ahas na kawatan sa lahat ng kawatan. Bakit kamo? Yung ginayupak na Lisa Ahas na yan, sinungal-ngalan niya na ng salapi kahit ang mga makakaliwa at ang mga rebelding komunistang rally ng rally sa EDSA, rally ng rally dyan sa University Belt. Recently, nasaan na itong mga sinasabing dilawan, mga kaliwang grupo na nagngangaw-ngaw dati na Marcos diktador, Marcos magnanakaw, kung ano-ano. Bakit nawala sila? Hindi ba gagana ang utak mo? Hindi ka ba mag-iisip? Hindi ka magtatanong, nasa na sila? Asa na ang mga madre? Asa na ang mga pare? Sinungal-ngalan na sila ni Lisa Ahas, Araneta, Marcos Smugs ng pera. Yan ang utos niya
na dapat peaceful ang pamumuno ni Kuting. Kaya even mainstream media, nireport ko na sa inyo, na may pakapihan sa Quezon City, 20,000 ang sobre. Sino ang nagbibigay? Mismo ang asawa ng Presidential Communications Office na si Eric Makakaliwa. Asawa ni Shotok Garafil. Pinakita ko na sa inyo. I hope nandito yung mga pictures na nakastay dito. Sinungalingalan na ni Lisa Ahas Mag sa pamamagitan ng kanya mga ahas na kuting. Okay? Mga ahas na mukhang kuting. Yan ang asawa. Ayan o. Ayan o. Pinakita ko na. Ayan o. Kung makikita nyo yung ano o. Salamat sa, hindi ko mabasa kasi may harang na mga ano ninyo. Ayan, nagpapasalamat sa kanyang ayuda. Alright? Sinungalingalan niya na, pinapalamon ang mga tilawaling media, pinabuffet ni Lisa dyan sa Malacanang. Sinungalingalan niyo na ng pera. Kaya itong mga ganitong issue, well, may mga natitira pa naman. Hindi ko naman nila lahat ang mga mainstream media, may mga natitira pa. Sinungalingalan na nila to ng salapi ng mga taksil sa bayan para hindi na magsalita. Para kunyari, ang mga Pilipino ay nag-i-enjoy sa pamumuno ni Kuting. Pero abangan ninyo ang ating survey, mga darating na survey, para maramdaman mismo, maririnig nyo yung mga boses ng taong bayan kung paano yung galit nila, yung pagkadismaya nila sa gobyernong ito. Kasi yung, even though ligwak ang approval rate, ang ratings ni Kuting, di ba? Mas magandang naririnig natin sa taong bayan yung nararamdaman. Kasi we all know naman na ang survey na yan, nababayaran yan. Okay? But yung nag-survey kay Kuting, for sure, hindi nagbabayad kay Lisa Ahas Mags. Lahat babayaran ni Lisa gamit ang pera ninyo. Lahat gagawin niya. Ang pag-aatake sa mga vloggers, ang pagsisindak, ang paggugurgur. Question, mga kababayan. Noong panahon ni Duterte, na binato sa kanya, mamamatay tao, lahat, berdugo, lahat binato kay Duterte. Meron bang paninindak sa vlogger? May namatay ba na persilapid na vlogger? Wala. Saang panahon si persilapid namatay? October, kaka-anibersaryo lang. Bakit namatay si persilapid? Di ba, pinagbibintangan dyan si Labantag. Pero ang totoo, lingid sa inyong kaalaman, isa sa pinakaunang vlogger, the late Percy Lapid, ang nagsalita laban sa mga Marcos. Yung mga follower niya, balikan nyo. Bago pa ako naglitanya, kasi loyalista akong nabudol. Meron munang isang Percy Lapid na nagbuwis ng buhay dahil siya ay nagsalita, mga palangga, laban sa administrasyon. Nung namuno na sila, nagurgur na si Percy Lapid. At ngayon, pagbibintangan si Bantag. Di ba? Yan ang ni Bonjing Remulla. Sabi ni Hazel Corpus, where's the pulboronic video? Ilabas na yan. Ayun, mga palangga, dapat ilabas na nila. Yung may hawak niyan. Nate Vlog, iba ang panahon ni PRD Mayos ng gobyerno, mabilis ang serbisyo. Yes, may namatay ba na vlogger? May nasindak ba? Meron bang vlogger tinatakot ng Department of Justice katulad ngayon nakakasuhan? Di ba? Iko-contempt dahil sa pag-i-interview kay Bantag. May ganun ba nangyari? Wala. So sino ang tumegi kay Percy Lapid na isang vlogger at the same time reporter? Tanga ka na lang kung ibibintang mo kay Duterte. Kasi kung si Duterte ay gustong tegihin si Lapid, dapat noon pa. Kasi, kritiko siya eh. Dapat lahat pinagpapatay na ni Duterte yung mga vlogger na minumura siya, di ba? Eh bakit buhay pa kayo? Eh ako mismo, anong ginawa ko? Pinagtanggol ko si Kuting nung sinabi ni Pangulong Duterte na siya ay nagpupulburon. Kasama ang mga oligarchs niyang kaibigan, mga jodik niyang kaibigan. Pinapatay ba ako ni Duterte? Pinagtanggol ko si Kuting. So, Duterte supporter ako. Marcos Duterte supporter ako. Alam niyo yan. Nung ako'y nagdadadakdak dito, nung kasagsagan ng kampanya,
binolja ko si Senator Bongo, pati si Secretary Andar, lahat na nakapaligid kay Pangulong Duterte. Pero hindi ko sila minura ng katulad ng ginagawa ko ngayon sa jejimong gobyernong ito. Kasi nakita mismo, naramdaman ko mismo dahil dati kaming BFF. Best fake friend. Ang ebidensya na bakit credible ang isang Maharlika. Dahil best fake friend. Diba? O yan. Yang buwaka ng inang babaeng yan, na gustong saalin ang pera niyo ng bayan, pera ng bayan, yung letratong yan, mga palangga, sa inyong kaalaman, sa opisina yan ni Kuting. Hindi po ako nag-invite sa sarili ko. Sila ang nag-imbita sa akin. Dahil natutuwa sila, pinagtatanggol ko sila. Pero nung moment na lalaman ko na ni isa pala na ilalapit kong tulong from OFW, from Nanay Rosita, ay wala silang pakialam. Nung umuwi ako ng Pilipinas, mga kababayan, during the campaign, ang mga loyalista doon sa labas na nagugutom, mga matatanda na mga senior citizen, una kong tinanong ang kaibigan ko. Pumasok ko sa headquarters, pinakain kami. Sky is the limit ang food. May lechon kung ano-ano. Yan mga buwaka ng inang mga staff ni Lisa Smugs. Walang puso. Anong sabi ko doon sa nag-assist sa akin? Bakit hindi binibigyan ng pagkain? Ang dami-daming pagkain. Bakit hindi binibigyan ng mga loyalista sa labas? Ang dami overflowing. That was before the campaign. Doon pa lang, nakaramdam na ako ng unfair treatment sa mga Pilipino. Not only for the loyalista. Kasi I don't care kung may dilaw na nakapila doon, naka-blue o na puti. Kung ang tao ay nakikita mo, kung may utak yung buwaka ng inang gobyernong ito, kung may utak, may puso, hindi mo na kailangan tanungin, may pera ba kayo, may pamasahe ba kayo, may pagkain ba kayo. Nakikita mo yung sitwasyon, nasa 6th floor, 5th floor, 7th floor sila. Nakikita nila, natatanaw nila ang kanilang supporters. Ni tubig, wala. Doon pa lang, nakaramdam na ako. Kaya nga sabi ko sa inyo, dito sa buwaka ng gin ng babaeng ito, May 7. Yeah, that was meeting the Banse, right? Okay. May 7, yung sa buwaka ng inang babaeng yan, may message ko siya mismo, May 7. Sabi ko, napapaligiran ka na ng mga bad eggs. Yung pala, ang buwaka ng ina, siya ang pinakaulo ng ahas. Siya ang pinakaulo ng bad eggs. Kaya pala, kung todo explain siya. At actually, ang sinisisi niya doon, kasi inano ko siya doon, parang, hindi parang, ang issue kasi doon mga palangga, supposedly 2 tickets ang bibigay niya sa akin, pero na politika yung isa dahil sa buwaka ng inang taning na yan, yung alaga niya, yung ampon niyang niyayakap na ni Aida. But anyway, I am a very straightforward person. Sabi ko ngayon pala, napapaligiran ka na ng ahas, Yung pala ay ng bad eggs. Yung pala, siya ang pinuno ng mga basag ang pula. Siya. Diba? Bakit hindi ako takot? Nasasabihin yung nararamdaman ko. Because hindi ako palamon niya. Kaya kong jampalin ang kipay niyan, harap-harapan. Okay? O pasuotin mo ng gloves siyang bigao na yan. Hindi ako takot dyan. Bakit ka matatakot dito? Dahil siya ang nagpapanggap na presidente? Dahil siya ang babaeng ahas? Bakit ka takot dyan? Basura yan. Busabos yan. Isang mabahong nilalang. Kung wala ang power na ninakaw nila sa inyo gamit ang Smartmatic. Dahil ang babaeng yan, ang pinuno lahat sa hacking. Hacking yan. Pinuno ang lahat sa pakikipagsabuatan ng Smartmatic. Bakit galit na galit ang isang Maharlika na may picture with yung BFF niya? Ulitin ko uli. Ang pakalat ni Lisa dyan. Ay what? Bitter lang ako. Hindi ako nabigyan ng pwesto. Tanong mo, sabi ko, ulitin ko. Tanungin ninyo, hanapin nyo kung ang isang Maharlika ay may text messages na baka naman or application. Wala. Ang pinakamalupit sa ginawa ng buwaka ng inang babaeng yan, mga kababayan, ulitin ko ulit para hindi yun nakakalimutan. Okay? Ang pinakahayop sa pinakahayop, inutusan niya ang ampun niyang may Aida na si Arjen Nieto, Ray Joseph Nieto, na paaral sa London para atakihin ang isang Maharlika sa credit card issue. Imagine niyo, ginamit niya
ang credit card issue na ang credit card ko ginamit ko sa pag-support sa kanila, pagbili ng ticket ko, pagbili ng M&M na nilagay ko ang mukha ni Kuting at kay ni Inday Sara, ang pagginamit ko, ang pang-hotel ko, pagkain lahat. Nung ako'y nasa Pilipinas, sinuwipe ko ang credit card. Now, this evil ahas, nagbayad pa, okay, ng mga pag-check-check ng credit card para magpahatid ng kapiki-piki ang balita sa inyo na ako daw ay may utang sa Amerika na $8,000. Bakit fake? Hindi $8,000 ang utang ko. Mahigit pa. 'Di ba? So yun yung nakakatawa. Titirahin ka doon sa credit card mo. Ano pa sabi ko? Ano ba ang mabigat? Ang isang maharlika na may utang sa credit card o yung buwaka ng inang ito na tumatanggap ng bribery, nagbibigay ng payola, ninanakaw ang pera ng bayan, bilyon-bilyon. Anong gusto nyo magpapaniwala sa ginayupak na to na minsan kong naging best fake friend? Na kapag nalalasing tumatawag sa akin na inuutusan akong kausapin ng Duterte administration para i-appoint si Kuting ng Norte? Bakit nagsasalita ang isang maharlika dito? Dahil ayokong binababoy kayo ng buwaka ng Ginimes na nakikipagsabuatan o siya ang reyna ng smuggler. Yan. Bakit hindi ako magsasalita? Dahil hindi ako loyalista sa kanila. Loyalista ako sa katotohanan. Bakit hindi ka magsasalita? Siya ang ulo ng ahas. Lahat yung mga naka-square-square na yan, bilog-bilog na yan, yan ay mga may vested interest lahat. Si Lisa ang nag-appoint yan at nagnanakaw sa kaban ng bayan. Sa tingin nyo, magsistick ako sa lecheng yan? At bakit ilagay ang pagmumukha niya sa jutang Ginimes na yan na hindi naman niya pera yang van na yan para sa love for all niya yan? Kung pera niya yan, okay lang. Pero hindi niya pera yan. Pera yan ng sweepstakes at yun, ayun na naman. Maya-maya, may nanalo na naman sa sweepstakes. Bakit hindi magwawala ang isang maharlika na isang notorious na may matataas na kalibre ng pampasabog at baril, pinakawalan nila sa tulong ng kanyang bagman na si Mel Robles dyan sa PCSO. Nakita nyo? Ano, magsistick ka pa? Hinuli na nga yung hayop na yan, no? Hinuli na. Pero what? Pinakawala ni Lisa Smugs sa tulong ni Mel Robles. Ulit-ulitin natin. Bakit hindi ka magbubwisit? Dahil mismo si Lisa Smugs, si Boyeng Remulla, si Tambaluslos, si Avalos ay may sariling pogo operation. Yan ang picture niyan sa Harrison. Lahat yan sa mga expose ko. Bakit hindi ka magsasalita? Yang notorious na exporter ng pulburon na sinisira ang kinabukasan ng bayan ay kasama nila sa New York. At nahuli, pinakawalan din nila. Ano? You will stay na magiging BFF? Diba? So may nanalo na naman sa Lotto. Did I say sweepstakes? No, Lotto. Sorry palangga. Very old-fashioned ang lola ninyo. Di ba? May nanalo sa Lotto. Okay, sabi ni Romantic, parang Hamas yun. Exactly. Walang pinagkaiba, sabi ko nga, walang pinagkaiba sa nangyayaring kaguluhan sa Israel at doon between the Hamas. Actually, kawawa sila pareho. Pero kawawa ang ating mga kababayan. Kayo'y biktima ng mga hackers. Sino ang hacker? Si Kuting, si Lisa, si Tambalos, lahat sila. Hinahack nila ang pera ninyo. Inuubos nila ang dugo ng Pilipino. Kaya pag naubos na yung dugo ninyo, I hope mag-speak up day na kayo. Papayag ba kayo sa ginagawa sa inyo? Hanggang sa susunod na henerasyon. Ako ang tunay na patotoo na nabudol man ako pero nag-speak up day ako mga palangga. Pakita ko sa inyo. Ulit. Ito si Ivan Oy na pinag-usapan natin. Right? Ito, sa mga kapapasok lang. Pakiclick. Alright. Ito na. Click mo na. Ito. Sana ba yun? Ayan. Ay, kita nyo? Ayan ang mga hackers ng Kaban ng Bayan. Si Lisa ang pinuno. Si Michael Ma, kasama yung kapatid niya. Si Imperial, si Ivan Oy ng DICT. Nakita nyo na ngayon. Sila ang mga hacker ng Kaban ng Bayan. Kayong hacking-hacking ng buwaka ng Ginimes, sila ang may kagagawan. I-screenshot nyo na yan at i-share ninyo. Yan po ay ang kanilang drama-drama noong pandemic
Hindi, Wuhan, stay strong, drama-drama, ganyan. Right? Magkakasabwat yung mga yan. Kaya bakit hindi huli-huli yung hindi ba patawag-tawag sa ko nga, ba't nawala? Ay, tanggalin nga. Oh, ha? Okay. Kasi nga magkakasabwat sila. Walang hacker. Ang hacker ay si Liza Ahas Araneta Smugs at si Bongbong Marcos. At yung mga kasama nila ay kasabwat. Mga hacker din sila ng Kabanang Bayan. See? Niloloko nila tayo, mga palangga. Matindi pa sila sa Hamas, sabi ni Hazel Corpus, Myla DB, Ram. Yes. O ngayon, pansinin nyo, may core group, may core supporters pa ba sila? Wala. Dahil ungrateful and the intention is very budol. Very Liza Smugs. Akala ko, mga kababayan, pag sila ang nanalo, mas mabilis ang tulong. Kung noon si Senator Bongo ay nilalapitan ko sa mga ganyan, sir, baka naman pwede pagripuhan yung patubigan yung ganito. Baka pwede namang bigyan ng ganito, ng ganyan. Sumasagot agad ang kanya mga staff. Bakit ako sukang-suka sa buwaka ng Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!